Hello guys, it's me Ira and welcome back to my channel. And for today's video guys, pag-uusapan natin ngayon kung paano nga ba at ano yung mga requirements sa pagkuha ng travel pass. So napaka-importante ni guys, lalo na ngayon na lockdown tayo or na stranded kayo sa isang lugar. And pero bago yan, please subscribe to my channel at pindutin nyo na rin po yung notification bell dyan sa baba para ma-update po kayo kapag may upload po ako ng panibagong video. So ayan, alam ko napaka-importante ng topic na to para sa mga na-lockdown sa iba't ibang panig ng lugar sa Pilipinas. So ayan, guys, ano kasi ako, nung kami, before mag-lockdown, nag-ano si Pangulong Duterte, diba? Tapos, at that time, mag-lockdown ng March 15, ang ginawa namin, March 14, nagmadali kami mag-travel going to province. So, since yung ang pinakamalapit na province is yung kay husband, which is Camarines Norte, and ako Albay, mas malapit yung kaila, kaya dun kami nagbakasyon o dun kami pumunta. So, talagang dun kami nagpaabot ng lockdown kasi nga, mas mahirap yung sitwasyon dito sa Laguna compare doon kasi doon is sariwa hangin, sariwa yung tubig, malayo sa mga kapitbahay, kaya malayo sa sakit. So, as of now, meron ang atang nagkaroon ng isang case doon sa lugar na yun. So, ayun guys, na-share ko lang sa inyo kasi nga, na-experience ko yung sitwasyon na to, na ma-lockdown doon sa isang lugar at nakaraan lang, kababalik lang namin dito sa Laguna at medyo nahirapan kami sa pagkuha o pag sa releasing yung medyo mahirap pag requirements ng mga kailangan sa travel pass. So, ayun guys, ang unang kailangan is, kunwari, di ba nandun nga kami sa Camarines Norte, kung saan ka pupunta, is doon ka muna kukuha ng certificate o barangay certificate na naglalaman na taga doon ka talaga sa lugar na yon. So, residence ka sa lugar na yon at na-lockdown ka sa Camarines Norte at babalik ka na sa lugar na pupuntahan mo. So, naglalaman yun ng address mo, yung kung sino yung kasama mo sa pagbalik at yung address, yung pinaka-importante. Tapos, kung ilan kayo sa sasakyan. So, nung ma-release yun guys, ang second step nun, syempre, wala ka dun sa lugar mo, papautos ka na lang kung sino yung available na kamag-anak mo dun sa tinitirahan mo sa kapitbahay mo. So, papakunin mo siya dun sa barangay center, barangay nila. Tapos, i-send lang sa'yo via text or picture lang ng barangay clearance na yon. At iyon naman ay ipapakita mo guys sa barangay kung saan ka na lockdown. So, ayun yun guys yung requirements. So, ang makukuha mo naman dun sa barangay is yung naglalaman na lockdown ka sa lugar na yon. So, bali ang kung kailan ka dumating, naglalaman siya kung kailan ka dumating doon. Tapos, ang laman din doon is hindi ka naging PUI sa lugar, hindi ka PUM, at dumaan ka sa quarantine plus nila after mo dumating doon sa lugar na yon. So, after nun, meron din siyang maliban sa barangay clearance na yon, i-release din ng barangay yung request to travel pass. So, request for travel, yung yung isa papel. So, bali, dalawa yung papel na manggaling sa barangay kung saan ka na lockdown. Then, after ma-release nyo after nyo ma-release, may pipirmahan nyo ng barangay captain, kung may secretary din sila, at saka, ang doon sa kanila is ang kasi, medyo, hindi kasi siya medyo maliit lang siyang barangay. Ang nangyari doon, ang pipirma doon is midwife. Di ko lang alam sa mga lugar nyo guys kasi may iba-iba naman tayo ng siguro in charge doon sa pagpipirma na may kinalaman sa health. So, sa kanila midwife yung pinapirma, yun na hindi ka nga POI, yung ganun. Tapos, after nun, patapipirmahan din sa kung saan yung pinaka-main ng health center nila, which is, ang magpipirma na guys is noted by a doctor. So, after nun ma-release, medyo natagalan na kami doon kasi medyo malayo yung mga mga barangay dun sa kanila. After ma-release guys, dadalhin mo naman yon sa PNP sa munisipyo. Ay, doon kasi sa kanila sa munisipyo na malapit yung PNP na meron silang table doon para hindi na mahirapan yung mga tao.
since may table sila doon na nila pinaprocess. So, yun nga lang guys, nung pagkuha namin, nagkuha kami is June 1. So, that time, iba pa daw yung processing. So, maghihintay kami ng 1 week bago lang ma-release yung papel na yon. So, doon guys, ang nag-aan doon, so, sabi ko nga, marami kami, may asawa ko, tapos 2 kong anak, tapos yung pamangkin ko kasama doon sa lugar. Ang ginawa kasi doon sa barangay permit namin, sa kasi yung travel request, isang copy lang. So, sa isang papel magkakasama na kami. Doon sa PNP pala guys, isa-isa. So, ang nangyari, pinaserox ko na lang yung yung papel. Balik 5 kami. So, nagpa-photocopy ako ng 4 pa. So, para maging 5 yung hawak kong papel. And then, pagdating sa PNP na yon, ayun na nga, may pipilitan ka pa rin na papel guys na naglalaman kung pangalan, kung saan ka na-lockdown, kung saan ka pupunta. Tapos, contact number. Tapos, may laman pa din siyang driver, sino yung driver, tapos contact number ng driver. At the same time, yung plate number ng sasakyan at kung kailan ka magta-travel. So, kung ano yung gusto mong date. Since hindi naman ikaw yung masusunod kasi di mo alam kung pero maglalagay ka rin doon ng tentative kung kailan ka magta-travel o kung kailan kayo magta-travel. Bukod pa dun guys, mayroon din na i-release sa inyo yung municipal. Pag nakita nila yung health certificate galing barangay, doon din nila guys, may bibigay din sa inyo yung papel, which is naglalaman ng, din yon, medical clearance certificate naman yon, produced by or, galing naman siya sa municipal health office. So, ayan guys, kasama yun sa pag-fill-upan sa inyo at ipapasa nyo doon sa PNP o kung sino yung nakatalaga sa isang lugar na mag-process ng travel pass. So, after nun guys, it takes, kasi nga sabi ko nga, 1 week, pinasabi nila sa amin, it-takes na lang kami once na okay na yung papel namin. So, Martes kami naglakad, ng papel natin, pumasa doon sa munisipyo. Tapos, next Monday, wala pa rin text. Kaya ginawa namin, nung Martes, pinuntahan na namin doon sa lugar nila para i-follow up. Kaso nga lang guys, ang nangyari, pagdating namin doon, iba na yung iba na din yung processing, nagbago daw yung yung processing, sabi daw ng nagbago daw. Ang nangyari that time, yung mga kumuha ng Lunes pa lang, so 7, kasi kami 2 eh. Yung 7, pinabalik agad sila ng Martes. Since kami Martes nung nakaraang, yung ng amin, natabunan, kaya medyo nagkaroon kami ng, pinagsabihan ko yung na dapat unahin kami sana. Kaso nga lang, ayun, nangyari na, walang text. Ang nangyari sa amin, pag-follow up na lang kami. At nai-release naman agad, that moment, pag follow up namin yung mga papel namin. At nai-release na namin after an hour. So, after ma-release naman ito, pinapunta naman kami sa NDRMC. MDRMC. Ganyan. Tapos, doon na talaga yung releasing naman ng ganito siya guys. COVID Shield. Ito na talaga yung pinaka-travel authority na pwede na kaming bumiyahe at itatanong sa iyo kung kailan ba yung kailan kayo magta-travel. Tapos chinek nila yung mga papel isa-isa na tapos nilagay na nila sa isang papel, kami magkakasama lahat. So ayan, isang papel na lang siya, yung 5 papel galing dun sa munisipyo. Pagdating dun sa minsan kasi guys, PNP din ang depende sa lugar po So, ayun. Ito na yung andun na siya yung name namin, kung kailan kami magta-travel, kung saan kami manggagaling, tapos kung saan kami galing, tapos saan kami pupunta, tapos yung plate, yun na nga, na din dito yung color ng sasakyan at saka sasakyan na type ng sasakyan.
Tapos, yung plate number, yun ang pinaka-importante. At saka, yung remarks, kung ano lang ba, driver lang ba, o kasabay lang dun sa sasakyan. So, ayun, dun to nirelease, guys. Tapos, at the same time, sorry. Pati pala doon sa munisipyo, guys, bago pala ito releasing si COVID Shield na to, yung travel pass, nandun din pala, guys, ibinigay rin pala sa amin na endorsement, which is nandun na din yung lahat ng pangalan namin. So, ayun, guys, nag-takes lang kami ng mga 1 oras or 2 hours bago na-release sa amin yung papel kasi medyo marami din yung na-lockdown dun sa lugar. Anyway, guys, share ko lang din sa inyo, kasi kami, may kamag-anak dun sa malapit si husband. Tapos, wala siyang sasakyan. Tapos, going din siya ng Batangas. Kami San Pedro Going siya ng Batangas, guys. So, may mga sasabay sa inyo, meron kayong sasakyan. Pakiwatch nyo po ito para malaman nyo po kung ano yung gagawin. So, ayun nga, guys. So, gusto makisabay sa amin yung kamag-anak nila. Tapos, medyo, naman yung sasakyan, medyo malaki yung nakisabay siya, pinagyagan namin. Ang nangyari, guys, kailangan sabay siya doon sa pagproseso mo ng papel. Kung hindi man siya sabay, dapat yung driver na naka-indicate doon sa papel niya is yung kung sino yung driver na sasabayan ng sasakyan. At the same time, yung plate number ng sasakyan na yon. Tapos, ayun din, may bukod din siyang travel pass, endorsement, tapos health certificate, at saka barangay certificate. So, bukod din yung kanya. Pero, pagdating din dito sa endorsement na to, ayan, na binigay na, saka dito, kasama na namin siya. Ang ginawa namin, para, di siya mahirapan doon sa lugar ng pupuntahan niya. Pagdating namin ng, pinaserox kasi namin to, tapos binigay namin sa kanya xerox, para, if ever maharang siya doon sa papasukan niyang sa Malbar, Batangas, is, meron siyang hawak na papel na may endorsement siya, at saka, may travel authority na pirmado po ng in charge doon sa pagbibigay ng travel pass. So anyway, meron din case, guys, na mahilig kasi ako makipagkwentuhan once na isa na pupunta ako sa isang lugar. Ayan, I meet different people. Tapos at that time, nung nagkuha pa lang kami ng health certificate doon sa barangay sa pinaka-main, may nakasabay kami, guys, na mga driver din, tapos may sasakyan sila, yung isa jeep at yung isa tricycle. So, share ko lang sa inyo din yung about muna dun sa tricycle na yung case noon, kasi yung iba sa atin is syempre hindi naman 4 wheels yung sasakyan, tapos yung iba naman is madami yung sakay ng isang jeep or wait lang, guys, may naghanap sa akin. Ayan. Na disturb tayo dun sa may naganap kasi sa akin na makuha ng order nila. So, ayan. Ito kasi pag-vlog, guys, is ka lang din. Libangan ko din, at saka gusto ko lang din mabigay na information kung ano yung mga nalalaman ko. So, ayun, guys. Balik tayo dun sa topic. Ang natin is yung example, tricycle yung dala. So, since napunta sila dito is bago pa mag-lockdown din. Kasi siya, guys, ang kasama niya is yung bayaw niya, yung tatay, tapos may 4 siyang anak. Since, guys, bawal, di ba, yung madami sa isang sakyan. Although, ang pupuntahan niyang lugar is magkabilang, boundary lang. Boundary lang siya, parang Munti at San Pedro lang, So, isang tawid lang sa boundary, Ganun lang yung pupuntahan niya. Ano nangyari, guys? Kasabay namin siya magkuha. Tapos, nahuli siya kasi nga, ayun nga, nalaman niya na bawal nga pala isakay yung mga bata na sabay-sabay. So, ngayon nahihirapan siya kung ano yung gagawin niya para may travel niya yung mga bata. Tapos, ang daw kasi sa kanya, guys, ang sabi sa kanya, bawal nga na siya i-drive niya, tapos sakay yung 4 na bata kasi isa-isa nga lang po. So, ang ang option niya, guys, is siya magmumotor, tapos kukuha na lang siya either kumuha siya ng driver. Kaso nga lang ang problema, guys, pag kumuha ka ng driver na parang mag-hire siya ng driver na iba, ganun din ang system, isa-isa lang din sasakay, tapos yung driver na kukunin niya, it's either guys, tricycle or
others na sasakyan. Kung hindi kayo ang magdadrive ng sasakyan o kuha lang kayo ng ibang tao para mag-drive para sa inyo, ang problema guys, di ko na alam sa ibang lugar ha, kasi doon ganun kahigpit. Ang nangyayari, kailangan laboratory, magpa-test ng driver nyo. Kailangan ng test sa medical, pa-medical po. So ayun, may swab test, kung ano pa. Tapos, kasi sa amin kasi, hindi na kailangan. Kasi nga, ano daw po, kami naman yung magkakasama doon sa lugar. At hindi ganun ka. At isa lang ang aming bahay. So, ayun guys, ang ano doon, nakikiusap siya na kung pwedeng balik-balikan na lang yung bata doon sa bandang boundary para makuha yung bata. Ang ano ka lang, hindi ko na rin nalaman kung ano yung naging usapan nila sa PNP kasi nauna na kami at nawala na rin siya sa paningin ko. Hindi ko na rin siya na-update kasi nahuli na nga po siya sa amin. So, doon naman po sa may sasakyan na jeep na kasabay namin, medyo amin sila kasi umuwi daw sila dun sa probinsya kasi may patay sila that time. Tapos, syempre, madami-dami sila. Siguro mga 8 or 10 sila sa jeep. Tapos, nag-requirements din sila guys. Sa kanila, dun sa barangay na pinanggalingan nila, na-request pa, kinailangan pa yung quarantine pass. Hiningi pa yun sa kanila. Tapos, isa-isa din yung papel. Tapos, pero isa lang guys yung naglalakad. Isa na lang yung naglalakad kasi nga, bawal na din yung madami sa pag-asikaso ng papel. So, kailangan lang magpirma ng mga kasama niya. And the rest, siya na yung magpa-process ng kanilang papel. So, ayun guys, nahuli siya sa amin ng konti kasi medyo na-delay yung kanilang pag-release ng papel nila. Pero same lang din naman, since magkakasama silang umalis galing Manila, sabay-sabay din silang babalik sa kahit medyo madami din sila pwede naman kasi isang lugar lang sila at magkakamag-anak po sila. So ayun guys, ulit ko, ito pong experience namin at yung mga pinagdaan namin sa pagkuha ng travel pass is maaari pong iba sa magiging processing nyo sa pagkuha ng permit nyo. Kasi may kanya-kanya po tayong barangay at meron iba-ibang panuntunan or request sila na additional doon sa requirements talaga na galing sa taas na binababa sa Tapos minsan may dagdag naman yung barangay na hinihinging requirements. So, ilas tayo guys, ang tandaan nyo na lang is ang first na step is kailangan nyo kumuha ng barangay certificate kung saan kayo pupunta. So, yun ang first step. Then, the rest, punta na kayo kung saan kayo na-lockdown na munisipyo, barangay ulit. Tapos, doon nyo na po tanungin kung ano po yung mga pasunod-sunod na gagawin nyo kasi i-guide naman po nila kayo. So, itong ko po na-share ko sa inyo is, gabayin nyo lang po sa pagproseso para mayroon po kayo idea kasi yan po ang aking gustong iparating sa inyo na ganito yung naging sitwasyon namin sa pagkuha po ng travel pass. So, ayun po. Sa muli po, keep safe po sa inyong lahat. Ingat po tayo at manatiling COVID-free po sana sa inyong lugar. Anyway guys, sa may mga natanong, comment na lang po kayo dyan sa baba kasi lagi naman po ako mga tanong naman po follow-up question is sinasagot ko naman po. Tapos, kung if ever may mga nalimutan akong detalye, pwede ko naman po sagutin sa inyo guys. Anyway guys, I'm preggy. So, I'm pregnant. So, either yung mga tanong dyan, pwede na ba mag-travel yung buntis? Yes po, kasi alam naman po dun sa lugar na buntis ako. So, ayun nga lang po, ang lang sa amin is certificate na hindi po kami PUI at PUM dun sa lugar. At medyo, pagdating sa releasing ng papel doon, hindi naman ganun kahigpit. Gawa ng, isa lang nga po yung, sa laki na po ng probinsya na yon is, isa lang po yung nagkaroon ng COVID case. So, tapos po, yung mga bata, yung mga anak ko po is magsi 7 years old, saka 11 years old. Yung question din po ng iba, kung pwede na ba bumiyahe yung mga bata, ang sagot po is yes. So, sana, panoorin nyo po yung buong video at ayun, since nandito na kayo sa part na to, for sure napanood nyo yung video at saka
kung may manalimutan akong details, comment nyo na lang po dyan sa baba. So, hanggang sa muli, thank you po at keep safe po sa ating lahat. Ingat po tayo palagi. Thank you for watching, guys. Pakipindot na lang po yung notification bell para po mas updated po tayo sa mga vlog ko at saka marami pa po akong may share sa inyong idea o information. Ayan, guys. Thank you for watching.